Ayun, sa pangalawang pagkakataon ay bumalik kami dito ni Ayon. So itong lugar na ito po yung pinakamayaman na isla noon nung mga 1980s. So yung nakikita nyo na yan ay yan po yung dating pier. At naipakita na natin to sa ating unang video dahil marami nga po ang nag-request na magkaroon ng part 2 para maipakita natin yung kabuuang isla, kasi nung nakaraan hindi kami nakaikot sa kabuuang isla. Ngayon ipapakita namin sa inyo, kaya antabay lang at iikutin namin gamit yung bangka ang buong isla. So ang isla po na ito para po sa kapatiran ng lahat at sa hindi pa nakapanood ng part 1 ng video na to, dito po noon namamalagi si Elizalde. Si Elizalde, siya po yung namamahala sa tinatawag na Panamin o yung Prime Minister. Siya yung mga namamahala noon sa mga katutubo. So ito po nga isla na ito ay dito po nakatira dati si Elizalde, ang katiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos, dahil napakaganda po nung unang panahon ng isla po na ito. Mayroon pong mga malalaking barko, mayroon pong airport at napapaligiran po ito ng kalsada at may mga maliliit na sasakyan na umiikot sa kabuuan po ng isla na ito. So ngayon nandito kami para hanapin natin yung mga bakas man lang ng airport o kung mayroon pa tayong makita na iba pang mga establishmento kahit bakas lang, para maipakita natin sa inyo. So ayun naman po yung abandonadong barko na naipakita na rin natin sa inyo nung mga nakaraan. So matapos po naming maipalabas sa inyo ay marami po yung mga nagkwento sa amin tungkol po sa isla na ito, na noong unang panahon daw ay dinadala dito sa isla ang maraming mga tao, tapos nagkakaroon ng kasiyahan, libre po yung sinihan, libre yung pagkain at mayroon pong mga sayawan. At sa lugar daw po na ito ay napakaraming usa. So maghahanap kami ni Ayon mamaya kung meron din tayong makita na mga usa. At noon daw si Elizalde ay merong alagang mga leon. So yun po yung totoo, marami pong mga nagkwento. At ang sabi nga ng iba na kung bakit nag-stay dito si Elizalde ay dahil nga daw po sa kayamanan. So hindi natin alam kung yun ba ay totoo or hindi. Basta yun lang po yung kwento-kwento ng mga nakakausap natin, na mga nakapanood ng ating unang vlog tungkol po sa lugar po na ito. Ito po ay Isla Buyayaw na matatagpuan dito sa Barangay San Roque, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Napakaganda po ng isla na ito, puting-puti yung buhangin, malinaw po yung tubig dagat at sobrang napakalinis. Dinarayo po siya ng maraming mga turista. So ngayon ang una siguro namin papuntahan ni Ayon ay doon sa itaas. Hanapin natin kung saan banda yung sinasabi nila na airport at saka yung mga opisina dati ni Elizalde. Tsaka yung damo ng Bermuda, no? Pero Bermuda yung mga damo, pero namatay na dahil sa sobrang init ng panahon. Siguro maghanap na lang kami ng daan ni Ayon kung saan kami pwedeng dumaan. So ayan, kung mapapansin nyo, ito pa yung bakas ng kalsada nung unang panahon. At saka ayun may mga riprap pa dyan. Ayan. So inulit natin, so sa lugar po na ito ay nakapunta si First Lady Imelda Marcos, sakay nga po ng helicopter at saka sumakay din siya sa barko na malalaki. Yung mga barko na malalaki ay dumadayo pa dito galing sa ibang bansa dahil napakasikat nga po ng lugar na ito nung unang panahon. Mala syudad, sobrang ganda. Ito mayroon pang mga basyo ng alak.
Ibig sabihin, nung unang panahon pa siguro to, no? Oo. Oh, iba't ibang basyo ng alak, kaya no? Mga lungnik. Yung iba naman ay 4 kantos. So, Ibig yan. sabihin, yung nagbabanta dito noon. Hindi. Dahil nga ito kasi noon, ay may mga beer house. Ah. So, Kompleto pala to dito noon. Kompleto to dahil mala syudad to nung unang panahon. Maraming salamat nga pala sa ating mga organic viewers, organic subscribers na patuloy na tumatangkilik ng ating YouTube channel, Mindoro Viners TV. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasuyo naman po, subscribe na po kayo at maraming salamat dahil patuloy po kayo na naandyan. So dito po, mayroon po tayong makikita na bakas ng pinagtayuan ng building. Pero kapansin-pansin yung mga bato dito ay may mga riprap yung yan, Salamsan, no? nakasalansan. So ibig sabihin, isa ito sa mga building o ginawang building ng panahon na may mga restaurant daw dito noon, may mga bar at saka parang mga hotel na kapag dumating yung mga bisita ay dito po dinadala. So dito naman sa taas malalaki po yung punong kahoy. CR pala to. CR. Yun yung baka. So hanapin natin kung nasaan yung airport. Tara. Mali mo dun sa taas, meron pa tayong makita. Papunta kami dun sa itaas ngayon. Tapusin nyo po yung video na to dahil pagkatapos po nito mag-iikot kami sa kabuuan po ng isla para makita nyo po ang view nitong isla na ito na sinasabing napakayaman nung unang panahon dahil ito nga po ang tirahan dati ni Elizalde, yung prime minister ng Panamin. May shoes. Black shoes. So mayroon pang sapatos, oh. Siguro sapatos pa to ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pusak-pusak. Talagang Mamahalin, na to. mamahalin ng Oo. sapatos yan noong unang panahon. Baklas yan. Ay, ayun, oh. Malaki nga. Ihagdan to. Oo, sira-sira na yung hagdan pero makikita mo naman yung bakas. Malaki yung building na yan, oh. Ayun. Papunta doon. Sa pinanggalingan natin kanina, yun yung pinanggalingan natin kanina. So, ibig sabihin, napakalaki din po pala ng building na to na ginawa dito. Tara, tuloy tayo. Saan kaya banda yung airport? Baka sunsunin lang to. Pag sinunsun natin to, ikot ang ano. Paikot na tayo. Iwanan na tayo ng bangka natin. Yun, maraming salamat din nga pala sa ating driver ng bangka, kay Mark Manuel at kay Marjo Mangaw. Maraming salamat sa pag-drive sa amin. Anong klaseng prutas to? You know? Para siya ano? Hindi ano siya. Hindi Ulap. yan. Kakaiba, oh. Comment po kayo kung alam nyo yung puno na to. May mga bunga siya. Bubog. Hindi, iba naman ang bubog. So tuloy-tuloy tayo. Pataas na. Ha? Pataas na tayo. Pero yung kanyang kalsada napakatibay, oh.
Yan, gawa talaga nung unang panahon. Baka ito na rin yung lusot doon sa may mga gilid. Ewan lang. Mahal na rin dun oh. Ha? Dito lang Sige nga, try natin doon. Hinahanap kasi namin yung sinasabi nilang airport nung unang panahon. Tapos, malay nyo, makatagpo pa tayo ngayon ng mga usa dahil sabi nila hanggang ngayon ay napakaraming usa sa lugar na to. Hindi lang natin alam kung hanggang ngayon ba ay buhay pa yung mga leon na inalagaan ni Elizalde noong unang panahon. So kahit dito yan may mga bakas ng pinagtayuan ng building. Ayun. Oo. Ito naman may mga hagdan. Yan, may hagdan pa baba doon. Sige nga. Di ba sabi nila may namatay daw ulit na usas Saan? doon sa dulo? So, ibig sabihin hanggang ngayon marami pa rin usa. Oo. So binabaybay namin itong kalsada na ito. At titingnan talaga natin kung anong meron dyan sa unahan. Ang kagandahan sa lugar na to ay napaka buhay na buhay pa yung kabundukan, maraming punong kahoy at walang may mga nagkakaingin, kaya malalaki yung punong kahoy. Pataas siya ng pataas. Ano? Palikot ng dahon. Ah. Palikot ng dahon. Yan yung napanood ko. Ganyan talaga yon. Palikot na. Yung sabi na kapag nakakita ka ng dahon na yan na mag-isa lang rin gumagalaw, wag na wag mong pupuntahan. Inaakit kayo, no? Ganyan yan eh. Napanood ko sa TikTok. Oh. Huwag mo lalapitan. Ano yun parang may mga ano yun, yung mga kulay itim na yun. Yun. Palikot oh. Palikot pa siya na palikot. Kaya nga. Ganyan yung mga hayop na mapanlin lang, eh, no? Hmm. Kinakatakutan na direct. Ako. O diba? Tumigil na yung Oh. Alam niyo may papalapit na, tumigil na rin. tumigil na siya. Kanina panay yung kampay, siya lang rin mag-isa. O yan naman. Ito. Totoo pala no. So ayan po, kung mapapansin nyo yung dahon na yan na nag-iisa lang na yan, wala na eh, nakikisabay na siya sa iba eh. O yan. Yan. Totoo nga, walang may gumagalaw niyan, katulad yung napanood natin sa TikTok. Kapansin-pansin. So ito, ayan, mayroon ulit kami nakita na isa pang abandonadong building. At unti-unti meron tayong mga nakikita.
So sana malapit na dito yung hinahanap nating airport. Ah. Sobrang laki nga nito. Oh. Yung mga haligi niya kalalaki. Yan. Medyo masukal na ngayon at marami ng mga punong kahoy. Pero ayun pa. Ay, doon talaga. Oo. Ay, ito na siguro yun, ang airport. Tara. Salamat. Kasi mataas na to eh. Hmm. So yan, nandito na kami ngayon sa pinaka tuktok ng bundok. At eto na yung mga nakita namin. Ha? Oh, kulay green. Ayan. Yan yung mga abandonadong building o struktura. Ah, ayun. Yun naman pinakamalaki yun, oh. Grabe, no. So ngayon na talaga namin to naakyat to dito. Ayan, oh, buo pa. Medyo masukal nga lang. Rinig pa dito yung mga bangka. Tabi-tabi po. Ha? So ayan. Ito ay napakalaking building to nung unang panahon. Sabi, no. Ibig sabihin, nandito siguro ang airport. Hmm. Ito ang hagdan. Ito. Ah. Ayun. Ayun, no. Lawak nga. Oh, ito yung hotel. Grabe, no. Hindi mo talaga akalain na sa gitna ng kabundukan na ito. Nung unang panahon ay sobrang ganda at napakalalaki ng mga building, mayroong airport, syudad. Dahil kapag gabi to dito ay nagliliwanag, mayroon pong malaking sinihan. O dito na yung sinihan. Baka dito, malaki oh. Ang ganda no. Oo. Lawak eh. Hanggang doon pa yun, oh. Kasi nung unang panahon, mayroon daw po dito nga sinihan. May mga hotel, may mga restaurant. Yung mga tao pumunta po dito, yung mga galing dyan sa mainland, dinadala dito ni Elizalde para manood ng sine, kumain. Libre daw po yung kanin at ulam noon. Dito kapag pumunta ka, marami daw po mga supply pati ng mga pagkain. So ayun, salamat po at nakita natin. Ngayon, samahan nyo pa kami at ating iikutin ang buong isla para makita natin yung ganda nito at ang view ng isla ng Buyayaw. So ayan, pababa na kami. Ako din pala. So yun, bababa po kami. Dito pala mayroon pa ring hagdan. Oo. Pababa doon sa may playa. Kaya nga. Ibig sabihin, matibay talaga yung istruktura nila noon, no? Ay, di kasi na. Mamaya-maya na siguro. Yan, dito tayo daan. Talagang pulido yung pagkagawa, eh, oh. Tapos yung pinakasiminto, talagang matigas. Yan, dito, sira-sira na rin. Yan. Dahil nabagsakan na siya ng malaking puno, eh. Kaya nasira yung hagdan. Yun, tingnan mo. Ano? Ano yan? Banga.
Uy, ano? Yan po. Baha. Ito. Kapal na. Oo. Mabigat pati. Ibig sabihin talaga, maraming kayamanan to dito nung unang panahon. Dito na tayo sa Aplaya. Ay, ito pa yung isang struktura, oh. Oo. Ito talaga yung buhay na buhay pa. Anong pangalan niya? Ha? Anong nakasulat? Buyayaw Island lang. Ano sa taas? Ayan, deep. Malabo na eh. Ay! Ito ang pinaka airport. So ito na yung abandonadong barko na ipinalabas na rin natin noon. So yun, maliligo daw si Drake. Tutuhanin mo Drake, ha? Yun, maliligo na si Drake. Huwag kang maligo Drake, mabasa ka. Yan na. Sarap maligo. Ayaw ko maligo, baka mabasa ako. Kilig-kilig ako. Ganda dito magmuni-muni. Ligo dito. Tapos ito yung makikita mo. Yan, ganyang tanawin. Malinaw yung dagat. Ano Drake? Sarap maligo dito, malinaw yung dagat. Kaya nga. Ikaw naman yun, ligo ka. Hindi ako maliligo. Nakaligo na ako eh. So ito yung abandonadong barko na ipinakita na natin sa inyo noon. Ayan. Matibay pa rin. Iba yan. Yung bundok na nakikita nyo, doon kami galing kanina. Ayun. Doon kami umakyat at doon natin nakita yung malaking building na abandonado na at saka airport sa taas. Sobrang ganda talaga, no? Kung malapit lang to sa amin, kunin ko talaga to. Ayusin ko. Pilit pa yan. Pwede pa talaga yan. Puti ang buhangin. Ha? Puti ang buhangin. Oo. Ayan yung dating piero. Nakapa yan dati, no? Oo. Yung napanood natin sa video kan eh. Nag-i-enjoy talaga si Ginang Imelda Marcos. So ngayon ay sasakay na kami sa aming bangka para ikutin natin ang kabuuan ng Buyayaw Island.
Dito kami ngayon sa Buyayaw, San Roque, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Kahit malakas yung alon, ay sinikap natin na makarating dito. Yan. So iikot namin kayo dito sa kanilang playa na sobrang linaw ng tubig dagat kahit medyo maalon at napakaputi ng buhangin. Kasama ko si Ayon. Si Mark ay merong pasok. Ha? Ganda talaga ng Buyayaw. Gusto kong pumunta doon sa isla na yun, oh. Ayun. Yung maliit na isla. Kaya pala walang mga bangka dito ngayon, no? Malakas. Malakas. Para kaming nasa isla ng Boracay. Sobrang ganda. Anong pakiramdam yun? Sobrang saya na kinaramdaman. Kasi matagal ko na talaga itong balak puntahan ay hindi matuloy-tuloy. Ngayon, sa wakas, napuntahan ko na rin. Ang aking matagal na pinapangarap na mapuntahan itong Buyayaw na to. Kasi sobrang sikat na to eh. No, Drake, no? Sobrang sikat. Sikat na to. Kaya, bibira lang pati ang nakakapunta dito. Mayayaman lang. Budget lang. Kasi kung wala kang budget, hindi mo rin ito mapupuntahan kaagad-agad. Kinakailangan talaga ng medyo malaking budget. Dahil sa pag-arkila pa lang ng bangka at saka kung malayo yung pinanggalingan mo, dapat may dala kayong pagkain. So mayroon din namang mga cottage dito kung gusto niyo mag-overnight. Ang ganda ng buhangin, no? Puting-puti. Ang dami pati mga cottage. Ula. Volleyball. Ang ano dito, yung isda. Oo. So vitamin C. Vitamin aso. Yeah. Sumusunod sa aming aso. Ayun. Yung aming tour guide aso. Sunod. Oh, Yan, nanghihingi siguro ng pagkain yan. Wala kayong pagkain. O yan na, mukhang matapang yung isa. Ito naman ay Esperanza. Ang bait ng tour guide namin, oh. Dalawa na sila. Malaki. Babait ng mga aso dito, ah. Napalaki ng maayos. Oo. Ito ang hinahanap. Kaya gusto ko pumunta sa Buyayaw. Ito yung hinahanap ko. Parang walang tao, no? Madalang lang yung bisita. Kami lang yata ang bisita. Ang linis ng dagat. Ay ng dagat. Dito pala may crystal food eh. Oo. Ang linis ng buhangin. Kaya lang, yung crystal boat na yan, pangkalma lang. Oo. Gusto ko tumawid yan, no? Sige. Video kita. Malalim kaya yan. Kaya nga. "3G extension." Dito? Ganda. Galing. Sobrang ganda.